Purihin ang Panginoon, purihin po ang Diyos. Isang napakagandang umagang muli ang bati ko sa inyong lahat, kayong lahat na nakasubaybay dito po sa Takeover Holy Spirit TV channel. Muli po si Brother Rex America. At napakaganda po ng ating pag-uusapan sa oras na ito sapagkat sa nagaganap sa mundong ito about this COVID-19. Alam nyo, napakaganda po ng response ng ating minamahal na Pangulo na kung saan siya ay nagtatag ng tinatawag na bayanihan. Ito po ay napapanahon sa mga panahong ito kung saan nga po gaganap, ibig sabihin pang buong mundo ang salot na ito na nagaganap. Kaya kailangan po na magtulungan sa pasaanin sa isa't isa. Maganda po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi po ng sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Galacia, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasani ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala ninyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Ang mga salita pong ito ng Diyos ay napapanahon sa nagaganap sa mundong ito, lalo na dito sa ating bayan, mga kapatid. At batay sa aking obserbasyon ay napakaganda ng naging tugon ng marami doon sa inilungsad ng pamahalaan. Sa pangunguna po ng ating minamahal na Pangulo, ang ating presidenteng si President Duterte. Napakahalaga po ng bayanihan. Mga komunista, sige, doon kayo maniwala, may eleksyon na dadating, doon kayo, kasi mahaba pa to. Yan ang problema. So inaayos namin yan. Gusto ko lahat mabigyan. Ayaw kong may mamatay ni isang Pilipino na gutom. Kaya may another survey tayo. Madalian. Ang dapat yan barangay captain because that is your duty. Inyong duty yan ang the mayor to determine sino yung hindi nasali sa listahan at mabigyan kaagad. May COMELEC listahan. At tulad po ng sinasabi natin, yung pong bearing burdens, yung pagdadala ng pasanin sa isa't isa. Sabron, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Napakagandang mga halimbawa ang nakikita natin sa ating bansa sa nagaganap ngayon. Unang-una na nga po sa ginawa ng ating minamahal na Pangulong President Rodrigo Duterte, na kung saan po ang bayanihan na ito naman po ay isinabatas sa panahong ito kasama po ang kanyang gabinete. At napakaganda nito para sa ating lahat. Kitang-kita natin po ang nagaganap na napakagandang mga pangyayari sa ating lipunan.
At marami ring halimbawa na nakita natin na gumagawa. Mayayaman na challenge sila sa mga hamon ng ilang mayayaman. Na challenge sila sa hamon ng isang kilalang tao na tinatawag na si apelidong Marcos, mga kapatid. At makikita po natin ang kanyang ginagawa sa panahon ngayon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Talaga naman pong napakatindi ng kanyang ginagawa na pagtulong sa kanyang kapwa sa panahon ngayon, mga minamahal kong kapatid ko kay Jesus. Na kung saan yung pagdamay niya, pagdamay sa mga nangangailangan, ay gayon na lamang, mga kapatid. Itong taong ito na nakilala po natin sa kanyang mga posts sa Facebook, sa social media, ito po yung si Frances Leo Kung sinabi ko, Marcos. ubusin nyo rin yung pera nyo katulad ng ginagawa ko. Ang sa akin lamang po ay kung ano yung inyong kakayanin sa inyong kapamaraanan, sapagkat kailangan po nating isalba ang ating republika. Kailangan nating isalba ang ating bayan. Kailangan nating isalba ang ating gobyerno. Tulungan natin, magtulungan tayo. Hindi ko naman sinabing direkta kayong tumulong sa gobyerno. Ang pagtulong nyo dyan sa kapitbahay nyo ay isang napakagandang isang tulong na rin para sa ating gobyerno. Matulungan nyo lang yung kapitbahay nyo, masaya na po yun eh. So ayan po, hanggang sa muli sa lahat ng Manileño, hindi po dyan natatapos ang ating Saludo po tayo sa kanyang ginagawa at maraming mayayaman ang na-challenge niya sa paggawa ng mabuti. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. At yun ang napakahalaga. Sinasabi ng kanyang salita na kung inaakala ninyong kayo'y nakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya dapat nating suriin ang bawat isa, ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Napaganda nitong sinabing ito, sa gayon ang kanyang kalagayan ay nakabatay sa kanyang gawa. Ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Ito ang nakita ko dito kay Frances Leo Marcos. Nagagalak siya, natutuwa siya sa kanyang ginagawang pagtulong, at yan ang inutos ng Panginoon. Yan ang inutos ni Jesus sa lahat ng tao. Kaya nga po, minsan mas mabuti pa yung ordinaryong taong di mo nakikita sa simbahan, pero gumagawa. So makikita po natin ang ginagawa ng marami. Tulad rin po ni Mayor ng Maynila, si Yorme. Sa totoo lang, mas mayaman itong bangko ito sa lahat ng bangko. Nandito lahat ang sweldo natin. Magandang umaga sa mga land bankers. Una ay maraming Ang dami po niyang ginagawang napakagandang kabutihan sa kanyang nasasakupan. At kung saan lahat ng mga hotels ay pansamantalang gagamitin ng ating mga health workers sa atin, sa mga ospital ng lungsod at sa national government. At pagkaganon man, ang PGAs ay humingi na rin po ng tulong at amin pong tutugunan sa mga taga-PGAs. Gayon din yung mayor ng Pasig, sa mga kapatid. napakainit na pagtanggap ninyo sa akin bilang alkalde ng ating lungsod. Salamat po. Lalong-lalo na po sa mga opisinang sira ang aircon, napakainit po talaga ng pagtanggap ninyo.
Pangalawa po, isa lang paalala. Paalala na may konting, may gentle na babala o warning na ayusin po natin ang mga serbisyo natin, lalo na po yung mga frontliners natin. Sana po ay lagi tayong nakamiti, lagi po tayong accommodating, kahit minsan po ay wala tayo sa mood, minsan po wala tayo sa magandang Marami. kalusugan kasi Tayong nakikita nung dumating ay napakarami na silang ginagawa. Masdan po natin ang kanilang magawa. Ayon sa salita ng Diyos. So mga minamahal kong kapatid, namasdan po natin at nakita ang kanilang ginagawa. Yan ang magandang halimbawa sa kapanahunan. Magandang halimbawa sa kapanahunan na dapat nating tularan. At yan, hindi na kailangang mag-away-away. Dapat ang ating ihayag ay ang pananampalatayang buhay. Sabi nga ni San Pablo sa kanyang mga sulat, mga kapatid, faith without action is dead. Dead. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Sa sulat ni Santiago, faith is dead. Patay ang pananampalataya kung walang kalakip na gawa. Kaya nakikita natin ngayon ang mga taong may buhay na pananampalataya, nakikita sa kanilang mga kilos at gawa. Kaya ipagpasalamat po natin sa Diyos ang lahat ng ito. At aking dalangin na ang mga taong yan ay patuloy na pagpalain at gabayan at samahan ng ating Panginoon. Amen. May God bless you, brothers and sisters, kung kayo po ay na-bless at napagpala ng ating sharing at broadcast ngayon. Just share, like, and subscribe in this channel. Please click subscribe and then lilitaw po ang bell at the right. Please click the bell so that tayong lahat ay updated lagi sa mga video ina-upload dito. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Amen and amen.